Hello! Ayan. So, welcome na naman sa panibagong edisyon ng aking mini video vlog. Ayan. Tagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-usap-usap dito sa Facebook. Oo. Pasensya nyo na yung itsura ko, at naka-jacket ako ngayon. Courtesy of my friend. Dahil lahat ng damit ko ay nasa labahan. Ayun. At saka wala akong ayos-ayos. So, wala nang edit-edit ito. Let's keep it real. Di ba nga? Sabi ko nga nung last video vlog ko na ganito, hashtag Team Real. Ganun. So, anyway, gusto ko lang din kayo kamustahin. Ayan, kamusta kayo? Kamusta ang mga buhay-buhay? Siyempre, di ba? Masarap yung mga times na may nangangamusta sa inyo. Ayan. So, anyway, ang discussion naman natin for today is ano nga bang nangyari at bakit medyo hindi ako active sa social media last week. Ayan. Last week ba? Or 2 weeks na, no? So, nung last Saturday, I don't know if tama ba? No, last Saturday, alam ko sa mga followers ko dito sa Facebook is aware naman kayo. Aware naman na yung mga karamihan dyan na I suffered from panic disorder, PTSD, anxiety disorder noong 2018. Tama? 2018 ko siya pinost sa Facebook. And then, after that year, 2018, 2019, 2020, 2021, I was okay. I was okay naman, no? Not until lang nitong last 2 weeks ago na I die. Kinailangan ko na namang mapunta sa psychiatrist ko. Oo. So, medyo kakaiba tong experience na to kasi talagang inatake na talaga ako. Yung talagang breakdown galore. Oo, ganun. So, pero as a strong girl, alam niyo naman yan, very strong girl naman ng bakla, eh, huwag kayo mag-alala. Ha? Hindi ko to pinopost para magpaawa or mag-alala kayo sa akin. I'm doing good, no? So, mamaya nga after nitong video vlog na to is maglalakad-lakad ako dyan sa BGC. Ayun nga pala, no? Chika galore lang din. Dagdag lang. Baka lang naman gusto nyo malaman. Ganun. Na meron na nga akong bagong address here in Taguig, no? So, wala na ako dun sa bahay namin sa Sita Italia for 1 year na. Anyway, going back to the story, last 2 weeks ago, natake na naman ng bakla. Yung as in talagang hindi ako makahinga, yung mga ganyan na naman na factor. Yung parang nanginginig yung mga dito ko, yung mga nagsasara yung mga dito ko, sakit ng likod ko, yung mga ganyan. Tapos parang, ano talaga, yung talagang breakdown galore, iyak galore, yung ganon. So, sabi ko, shit, alam na to. Alam ko na to, napagdaanan ko na to before. So, that same day, dapat muntik na rin akong mapunta sa ER nung time na yon. Pero, I decided na wag muna magpupunta sa ER kasi alam ko naman na it was just an attack. Kasi nga, di ba, meron nga akong panic disorder. So, alam ko yun. Alam ko na nag-a-attack ako. Pero the thing is, medyo naging clouded lang yung mind ko that day. Parang, don't worry guys, hindi rin naman tayo umabot sa point na gusto ko ng wakasan, ng mga dapat wakasan. Hindi pa naman, no? Sa awa ng Diyos. I'm very thankful to the Lord for giving me the strength and the strength na and yon yung hope na wag naman tayo umabot sa ganun. Kaya the following day pa ako nakapunta sa psychiatrist ko. Kasi on that specific day, nakapangako ako sa boss ko na I have to go to my work the following day kasi nga meron pa akong tatapusin mga modules and Chenadine, Barurot na mga ganyan. So, syempre, kilala niyo naman ako, no? Lalo na yung mga kaibigan ko, kilala naman ako na kapag may sinabi ako, tutuparin ko yun. So, tinupad ko. Pumasok muna ako kinabukasan and then after that working hours, I went straight na sa psychiatrist ko. No? So, ayun na naman. Bagong psychiatrist to, hindi na to yung psychiatrist ko sa Healthway, Alabang. Kasi malayo, no? From Taguig to Alabang Town Center na Healthway. And also, syempre, aside sa layo, wala yung doctor ko nung time na yun. Kasi if I'm not mistaken, Thursday lang yata siya nag um, kiklinik doon. So, pumunta ako sa isang psychiatrist here around the vicinity. And good thing, I want to shout out and say thank you to my new psychiatrist, Dr. Reggie Afroilan, for being very, very helpful to me. Kasi talagang, ayun, iyakan galore, ganyan. Talagang, simula pagkabata ko na naman, dahil college, high school, lahat na, kunento ko dahil. Pati nga yung kwento ni Dr. Jose Rizal, na yung kwento ko. Charot. Anyway, um, anyway, so, ayun.
iyakan galore, chika galore. And ang nakakagulat lang is medyo nadagdagan yung mga naging diagnosis sa akin. Kung before, it was just panic disorder, PTSD. Now, I am suffering with moderate depression, with anxiety disorder, and chronic fatigue syndrome. So, sa mga ano ko diyan, nasa med field ng mga friends ko, please comment down below para at least mas maintindihan ko pa lalo kung ano yung chronic fatigue syndrome. Pero I was doing my own research naman, and also syempre, sinabi na rin naman sa akin ng psychiatrist, yung chronic fatigue syndrome. Yung chronic fatigue syndrome na yan, yan yung nakakaramdam ka ng sobrang pagod. Yung talagang hindi ka talaga makakilos. Yung tipong kahit wala kang ginagawa, pagod ka. Which I think correlated siya sa depression, if I'm not mistaken. Kasi syempre, di ba, pag mga depressed nga, is, syempre, medyo low yung kanilang pakiramdam. Pero yung sa akin, yung chronic fatigue syndrome is naadyata siya doon sa aking diagnosis kasi talagang even matulog ako ng sobrang haba, yung sobrang haba talaga, yung well-rested, is parang pakiramdam ko, sakit ng mga likod ko, wala akong ganang bumangon, ang sakit ng katawan ko, ni simpleng paglalakad, hindi ko magawa, yung talagang gusto ko lang mahiga sa kama, so yung mga ganyan, no? So, ayan. So, very thankful ako. Now I'm under medications again, antidepressants, and ayan, yung mga kuning-kuning na mga binigay sa akin mga medications, no? Please guys, if you are experiencing mental health issues, I highly suggest that you seek professional help. Yun lang naman talaga yung main point kung bakit ko ginagawa itong mini video vlog ko. Kasi wala pong masama sa pagpapatingin sa psychiatrist, no? Kasi sa atin dito sa Pilipinas, although nababawasan naman, thank God, nababawasan naman na sa Pilipinas yung stigma about mental health, pero meron pa rin kasi, no? Meron pa rin kasi. And as you can see on this video, although wala akong ayos ngayon, oo, bilang kagigising ko nga lang, no? Huwag kayo makulit. Charing. So, kagigising ko lang, I'm still high functioning naman po. High functioning pa rin naman po tayo, no? Meron lang po talagang mga triggers and meron din po talagang mga reason ang bawat isa sa atin. At bawat isa naman po sa atin is may pinagdadaanan, no? So, if you think na 2 weeks na yan, na tuloy-tuloy kayo na nakakaramdam ng mga sintomas, na ayoko nang banggitin dito sa vlog ko kasi baka mamaya mag-self-diagnose naman kayo. Huwag yung ganon, no? So, seek professional help if needed. Again, guys, mental health is also as important as physical health, no? So, wag nating pabayaan yung ating mental health. Kasi paano ka makakapagtrabaho, paano ka makakagalaw, paano ka makakakilos sa yung daily routine mo if yung mental health mo is hindi okay. Tama? So, rest if needed, no? Hindi naman tayo robot, oo. Kung ang chat GPT nga at lahat ng mga AI nagkakamali, ikaw pa ba? 'Di ba? Yung mga ganyan. So, wag kayo masyado magpakabayani masyado. Don't be too hard on yourself. When you feel like your body is asking for a rest, do so. Alam ko marami tayong bills and stuff. Pero again, guys, mas importante ang buhay. Yun lang naman po ang gusto kong sabihin sa inyo dito sa vlog na to, no? And sa mga kagaya ko na merong mga mental health issues, I hope everything will be okay. Laban lang po tayo, ano? Kaya rin ginagawa ko tong video vlog na to kasi I want to prove everyone na although meron tayong mga mental health issues na pinagdadaanan, eh hindi naman po dapat tayo yung tipong mawawalan na ng saysay yung buhay natin. Yung parang mawawalan na tayo ng drive or ng force to continue sa buhay natin. Yung mga ganyan, no? So, sa mga nagtatanong, sa mga new followers ko here in social media, paano ko nga ba nasimula na malaman na meron ako mental health issue? 2018 po, unang beses akong pumunta sa psychiatrist kasi po, nakailang doktor na po ako. Opo, nakailang doktor na po ako kung sino-sino na. Pati po si Doctor Strange at si Dr. Jones. Napuntahan ko na. Charing, napuntahan ko na siya. Pero talagang hindi nila malaman kung saan nagro-root yung mga nagiging symptoms ko. No? So, yun na nga yun na yung mga nagpapalpitate ako, nag-night sweats ako, nagkakaroon ako ng mga
panic pag nasa maraming tao, yung mga ganyan. Thank God, nire-raise ko talaga to all for you, God, na lahat naman ng mga symptoms na yun is nare-lessen. Hindi naman sa totally nawala, kasi I cannot say naman na fully healed na ako from that. But then, there are still times, no? So, yun, yung pinakaunang beses na mga naramdaman ko yung symptoms ng 2018. And then, thank God, again, 2019, 2020, 2021, 2022, pandemic times, pandemic years, I was okay. Not until, yun nga, 2 weeks ago, bumigay na naman ang bakla. So, ngayon, ayun, balik na naman tayo sa gamutan. Kasi ako, ano naman ako, aware naman ako, self-aware ako doon sa mga bagay na kailangan kong gawin for myself para maging okay ako. No? So, wag po kayo mag-alala sa mga kaibigan ko dyan, relatives and all, wag po tayo mag-alala. Kayang-kaya ko to. Nakailan na? Nakakailang hospitalization na po tayo, ilang pagsubok na dagok sa buhay ang aking napagdaanan. At talagpasan naman talaga yan, no? So, ang and guys, wala pong ibang makakatulong sa inyo kundi ang sarili ninyo. No, yun ang gusto kong sabihin sa inyo na lahat ng suporta from the family, from friends, maganda po yan. Pero syempre, it all starts with yourself. Ayun lang naman, no guys? So, again guys, sa mga nakakaranas ng mga mental health issues, please do not be afraid. Please, do not be afraid to seek professional help when needed. Ayan. So, dito ko na tatapusin tong video vlog ko kasi masyadong mahaba. Baka mahirapan ako i-upload. So, ayan. So, chikahan na lang ulit tayo until the next video. And don't worry guys, I'm okay. And love you all. Bye-bye. Oo, ilig ko, day.